araw-araw kang pumunta ng church from Monday to Saturday, Monday to Sunday, ano po, and then Sunday to Sunday again, ano po, kung magiging katulad tayo ni Judas na sarado ang ating puso at sarado ang ating isip sa salita ng Panginoon, sarado ang ating puso at isip na tanggapin yung espiritu niya at yung buhay na ibinibigay sa atin. Nagigets po ninyo? Wala po mangyayari until you believe. Doon lamang po yun magaganap sa buhay nyo. Hanggat hindi ka naniniwala, wala kang matatanggap sa Panginoon. Sabi dito, for Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. Diba? Ang sabi dyan, si Jesus, alam niya po kung sino yung nakinig, tumanggap sa kanya. At alam niya rin po yung magbe-betray sa kanya. Nagigets po natin? Diba? Alam niya nga po na ipagkakanulo siya ni Pedro. Pero, ang pinakamaganda doon, si Pedro kasi ay tumanggap ng salita. Kaya nakita niya yung buhay. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin. Maraming sa atin, sasabihin natin, the truth will set you free. Parang ganito, nung nakaraang araw, I think Monday po yun. Nung Monday, habang papunta po kami ng gawain sa Mayapi, meron po nag-message sa akin, taga-Imos, isang kabataan na sabi po niya ay nag-i-struggle daw po siya. Nung una po ay itinanggi pang siya. Sabi daw meron daw siyang kakilala na ganun daw po ang na-experience. Pero wala po kasi tayo maitatago sa Lord. The moment I read the word na niya sa akin, na i-message niya, I notice there is a spiritual conflict. Sabi ko, kapag babasahin mo siya, ang tinatanong niya ay ibang tao. Pero ang ipinapakita ng Lord sa akin in the realm of the Spirit, siya yun. So, ang binigay kong advice, directed sa kanya. Sabi ko, kung ang pinagdadaanan mo ay lust, sabi kong ganun, kung ang pinagdadaanan mo ako ay lust, ganito, ganyan. You need to surrender, you need to do this, you need to do that. Sabi kong ganun. And then, along the way, sabi ko sa kanya, the Lord commanded me to testify. Ako rin, nakaranas din ako ng bisexuality before. But when the Lord encountered me, the Lord changed me, and the Lord do this and do that to my life. And I will never be the same again. Sabi niya, ganun din po yung nangyari sa akin. Di buking. Hindi ko pinaamin, pero nabuking. Ganun din po yung nangyari sa akin. Actually, nung isang araw nga po, nakakumit po ako ng last, sa buhay pa ng ibang tao. Diba? So meaning may involved pa na tao, 'di ba? At sabi sa atin, na kapag ikaw ang source ng pagkakasala ng ibang tao, mas grabe yung palo sa iyo. Mas grabe yung palo sa atin kung tayo pa mismo yung nagiging pagkakasala ng iba. Nagigets po? Natuto po tayo. Di nahuli ngayon. Sabi ko, ikaw pala naman Diba, tatago mo pa, dadamay mo pa yung ibang tao, ikaw naman pala Diba? Akala mo, may isahan mo kami, Diba? You know the writings, but I know the gospel. Diba? You know the word, but I know the Lord. Diba? Sabi ko, nako, booking na ang person. Ngayon, inoferan ko, sabi ko, can we pray for you because the Bible says, sabi ko, because the Bible says, confess to one another so I can heal you. If we cannot confess to one another, or if we cannot confess, ang sagot sa akin, ikinonfess ko naman na po sa mga ka-brother at ka-sister ko sa church. Sa isip-isip ko, ba't di ka pa malaya? So, ibig sabihin, binigyan ka lang ng writings. Sinabihan ka lang ng writings, sinabihan ka lang ng knowledge, sinabihan ka ng scripture, pero asan yung revelation ng Panginoon? So, kaya pala walang nabago dun sa tao na yun because there is no revelation, meaning no impartation. Nagigets po ninyo? Sometimes, the real trouble of a Christian is not listening. They can listen. But the trouble is they listen to everybody. They listen to everybody not knowing what spirits is in that person. Sabi nga po ng Bible, tingnan natin yung kanilang pinipreach ayon sa kanilang pamumuhay, walk of life. Diba? Paano ba nila isinasapamuhan yung salita ng Panginoon? At paano po ba natin, nakikita po ba natin yung fruit ng kanila pong pamumuhay?
kung sila po ay gumagawa ng mabuti, ano po ba ang tingin sa kanila ng ibang tao? Nire-respeto po ba sila? O kapag nakikita nyo, nako po, nandiyan na naman yung mga Bible, and one time, naalala ko po ito, nung Sunday lang ito nangyari. Nandun po kami kay Kuya Yo, na tapos na yung service namin ng 5, Hallelujah Jesus. Nag-CR ako, umihi ako sa CR nila. May daanan kasi doon eh. Ngayon, yung tita niya, may anak yon. Matatas ang bunga nga nun eh. Sabi ba naman niya, pagkadaan doon, sabi niya, nakita mo yung nagpipreach doon? Sabi niya, nakita mo yung nagpipreach doon? Sabi naman nung kausap niya, oo. Di naririnig ko, nandun ako sa CR. Alam mo yung inalaw ni Lord na nung oras na yon, saktong-sakto yung timing ng Panginoon na doon ako, nung oras at minuto na yun, doon ako naihi. Hallelujah. At pagpunta ko ng CR, yun yung narinig ko na nag-uusap sila doon sa may likod ng CR nila Kuya Yo-Yo. Sabi doon, nakita mo yung nagpipreach na yun? Sabi, oo. Nung patay nga si mama, nagmamadyong yan doon. Tapos ngayon, nagpipreach daan. Di ba? So, nakikita nyo po yon. Ang mga tao, tinitingnan din yung walk ng ating buhay. Imagine mo, Kristyano ka na, tapos na pinapakita mo pa na may patay, nagamadyong ka pa doon. Di ba? Anong iisipin ng ibang tao? Ito ba yung tamang taong pakikinggan ko? Anong spirit ang marireceive ko? Spirit of madyong? O kaya naman spirit of bingo? O kaya naman ay spirit of pusoy-dos at saka spirit of tong-its? Yung kaya ang marireceive ko dito? Diyos mio. Diba? So sa halip na yung tao na yun ay madala, hallelujah. Sige po. Sa halip na yung tao na yun madala sa pananampalataya, wala, na-i-judge pa siya. Bakit? Nakita po yung pamumuhay. Nagigets po natin. So that's the reason why na maging po tayo. Huwag po tayong magbase lamang dun sa ating pong nasabi lamang. I-apply natin yung gospel na ating pong na-receive. Hallelujah. The gospel is the revelation or the teaching of the Lord Jesus Christ. Na kahit ikaw ay nagkasala, ikaw po ay may kapatawaran pang naghihintay. Kahit na ikaw ay nagkamali, ang Panginoon po ay willing magpatawad. Diba? Na kahit na po ang tingin mo'y marumi ka na, the Lord cleanse you with His blood. Amen? Thank you, Jesus. At alam naman po ni Lord Alam naman ni Lord kung ibibetray mo siya katulad ni Judas. Alam niya nga nung ibibetray siya ni Judas Ano sabi niya nung last supper nila or nung Lord's Supper? Anong sabi doon? Diba? Pumasok ka na at gawin mo na kung anong nais mo. Hindi po si Judas ang kinakausap niya, yung spirit. Nagigets ninyo? Hallelujah, Jesus. You see, people of God. Diba? The Lord spoke word. Pero nandun yung spirit Yung spirit, yung authority, na ini-allow niya na yung demonyo na sige na, pumasok ka na sa taong yan. Ibebetray naman ako niyan Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So let's proceed to number 1. The word. Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand na napaka-importante na tayo po ay nagbabasa or tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya totoo po yung sinabi ni Kuya Rainier, na kapag magbabasa kayo ng Bible, laksan nyo, di ba? In the beginning, the word, di ba? In the beginning, the Lord created this and this and that. Para marinig ninyo. Kasi po, may binibigay yun na spirit sa atin. Pansinin nyo, kapag lagi nyo pong sinasabi, ako ay mayaman, ako ay pinagpala, ako ay malakas, ako ay magaling, kayang-kaya ko to. Naririnig ninyo, lumalakas ang inyong loob. Bakit ini-spoken nyo? Pero may mga tao na panay negative ang kanilang dinideclare. Hindi ko kaya. Laging hindi kaya, laging baka ganito, baka ganyan, baka magkamali, baka ganyan. So anong napapasok sa isip nila? Baka magkamali ka. 'Di ba? Baka magkamali ka. Baka hindi mo kaya. Baka nakakahiya. Nagigets niyo po ba?
Kasi ang demonyo, sino po nanonood ng Encantadia dito? Ang demonyo parang esperanto nag-i-speak yan sa iyo. Sinasakay niya yung mga galit mo, yung hinanakit mo, yung tampo mo, sama mo ng loob. Sasabihin niya, huwag ka makikinig dyan. Di ba? Mas makapangyarihan ako dyan. Hindi mo alam, demonyo pala. Akala mo, anghel. Nagigas po natin. Now yung si people of God. The devil is like that. Alam mo na, nasa iyo na yung authority. Imagine mo, hawak-hawak niya na yung lahat ng brilyante. Siya na yung makapangyarihan. Mas makapangyarihan pa siya sa Esperanto. Pero naniwala pa rin siya doon. Sa binubulong noon. Di ba? Hallelujah, Jesus. Parang ganun din tayo. Binigyan tayo ng domain ng Panginoon. Binigyan tayo ng spiritual authority ni Lord against serpents and scorpions. Apakan mong alam sila, basahan mo lang yung demonyo, be. Pero walang iya, ikaw ginawang basahan ng demonyo ba? Hinahayaan mo na kontrolin ng demonyo yung utak mo. Hinahayaan mo na kontrolin ng demonyo yung pag-iisip mo, yung mga mata mo, yung tenga mo. Kaya naman lahat na lang na maririnig mo doon, lagi kang may itching ears. Meaning, lahat na maririnig mo, parang laging nagpipintig ang tenga mo, ang sama lagi ng loob mo. Kahit hindi naman kagalit-galit, nagagalit ka. Because you receive what? You receive wrong spirit because you receive wrong word. At ganun din, when we don't receive the right word from the Holy Spirit, we will suffer. We will suffer from everything that we are doing. Kaya minsan, mapapansin mo na lang, hirap na hirap ka. Bakit ka hirap na hirap? Tama po ba yung pinapakinggan natin? Do we listen to the word of God in a right way? Kapatid, itatap lang kita ngayon. Ang demonyo hindi naman magsasalita sa iyo directly ng mga makademonyong bagay. Ang demonyo hindi kanya didemonyohin. Gagamitan kanya ng nasusulat. Jesus, nasusulat. Di ba? Ba't di mo gawing tinapay yung mga batong ito? Anong ginawa ni Lord? Nasusulat rin. Di ba? Nang sinabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao, kundi sa salita na namumutawi sa labi ng aking Panginoon. Bakit? Every time na nag-i-speak ang Panginoon, ay merong espiritu ng katotohanan at may espiritu ng buhay. Kaya siya ay nagbibigay ng buhay. Kaya kahit ang isang tao depressed na, suicidal na, kahit ang isang tao po ay walang-wala na talagang pag-asa sa buhay, when you pray for them, nakikita niyo po kung paano sila umiyak, kung paano sila nabuhayan ng loob. Nay, thank you so much sa pag-pray mo. Thank you so much sa pag-preach mo ng gospel. Salamat sa pagbibigay mo ng tracts. Salamat sa pagbibigay mo ng kaunting pagkain. Nabuhayan ako ng loob. At handa na ulit akong lumaban dahil kasama ko nga pala ang Panginoon. Nagigets po ninyo? You give the spirits. And life. At sabi po ng Isaiah 55:11, NASB version, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty. Imagine nyo, ang bawat salita po ng Panginoon, hindi po bumabalik sa Kanya ng empty or walang nangyayari. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo, when the Lord prophesy unto you, to prophesy unto other people, hindi siya magiging void. Magiging siya, instructional, directional, and functional. Hindi siya magiging void. Hallelujah, Jesus. Diba? Nang sinabi ng Panginoon, kay Abraham, na Abraham, magkakaroon ka ng maraming mga anak katulad ng mga bituin sa langit, ganyan karami ang magiging anak mo. Pero nangyari po ba yun sa panahon ni Abraham? Hindi po ba at hindi naman? Pero nangyari yon sa ilan? Ikatlong generation. From the third generation. Kaya alam nyo mga kapatid, huwag nating madaliin ang Lord. May tamang timing ang Panginoon. Inirelease niya ang salita ng Panginoon sa atin. Hintayin natin kung kailan yung kanyang fulfillment na ibibigay. Sabi dito, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Nagigets po ninyo, ma-accomplish lamang siya. Yung purpose niya na yun. At magsasucceed lang yun kapag pinahintulutan na niya. Nagigets po natin? So when God allow you na madala mo na yung magulang mo ngayong 2026, it shall come to pass.
magtiwala ka doon. Hindi yung 2025 pa, pinupurdo mo na. Ano? Amen. Thank you, Kuya Raymond. 2025 pa lang, pinupurdo mo na sila. Kaya lalo mo nang hindi napasama. Ano? Araw-araw mo silang binabalagbag pagsasalita. Di ba? Kaya pati yung ministry mo, yung pastor nyo, damay din. Yan yung natututunan mo sa church nyo, ha? Balagbag ka magsalita, ha? Yan ang natututunan mo sa church ninyo, ha? Balahura ka. Di ba? So, nadadamay yung church, nadadamay yung mga anointed vessel ng Panginoon na wala namang ibang ginawa kung hindi to provide for the needs of every servants that are coming into the house of the Lord. Hallelujah. You see, people of God, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Diba? Lagi nyo po yung tandaan. Diba? Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, before 2022 September, September 2022, I received the prophetic word of God that the door that the Lord has given to me is open. Imagine yung open na. Pero kailan po ako nagsimula? Pumasok doon sa door na yun na inopen ni Lord sa akin, which is ang WTJR 2024. So, ibig sabihin, ikatlong generation, third year. Sa ikatlong taon ng buhay ko, doon naganap yung purpose ni Lord na ako pala ay magiging founder ng isang ministry. Na doon pala magsasucceed yung plano ng Panginoon at plano namin ng aking spiritual father. Ano yung plano ng spiritual father ko dati? Na magkaroon ng mga powerful movers sa aming ministry na ganap. Na every station na ginawa ni Lord ay merong powerful workers ni Lord. May prophetic, may healing, may deliverance. Amen? Hallelujah, Jesus. Diba? Nagigets po natin, mga kapatid. The Lord will succeed and the Lord will accomplish His purpose. Diba? Yung tinetestify ko sa inyo na isang tao na nagtestify nagprophesy sa akin na nagngangalang Rain. Sabi niya sa akin, Pastor Carl, the Lord is saying to me, nakukumpletuhin niya lahat ng equipment sa church ninyo, pupunuin niya lahat ng bakanting upuan sa church ninyo. Sabi ko noon, kukumpletuhin yung equipment, kompleto naman na yung church namin dati. Diba? Until I realized na ito pala yun. Dahil nung nagsisimula kami sa ministry, parang masasabi ko po sa inyo na parang ilang gamit lang ang nabili namin doon. Siguro extension wire, pulpit lamang, microphone, and the rest, electric fan, hindi naman kami ang bumili, ang Panginoon. Diba? The Lord touched a person to bring that electric fan. Depende sa kung ano yung prayer namin. Pero yung mga tao na yun, wala silang alam that we are asking a wall fan sa Panginoon. That we are asking an electric fan to the Lord. Na we are asking, yung kubyertos, kutsara, tinidor, plato, dahil wala kami nun dati. Hallelujah, Jesus. We are asking for a lot of things. Nung kami po ay nagsisimula pa lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mamaya po. Nagtuturo kasi dito po, anak. Hintay mo ako, ha? Okay? Diba? Nagigets po natin. That is the word of God. Palagi niyo pong tatandaan na kapag tumanggap kayo ng salita ng Panginoon, ang plano po ng Panginoon or ang pangako po ng Panginoon ay lagi pong tuparin yun. Nasabi po ng Bible na wala pong anak niya ang mapapahiya. Wala pong anak niya na nagtiwala sa kanya ang napahiya. Sa tingin niyo po ba, napahiya po ba tayo? Doon sa sinabi ng Panginoon na focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Wari ko po hindi. Sapagkat umaan na po ang ating 1-year anniversary, mid-year celebration, team building, EGR. Dumaan na tayo sa maraming mga conferences, maraming touching community, maraming meetings and so forth, napakadaming activities, mission linggo-linggo, gastos linggo-linggo, but everything is accomplished by our Lord. Everything is provided by our Lord Jesus until we see this succeed, a work of the Lord
Ngayon, ano, kung ano yung nakikita natin. Imagine mga kapatid, magto 2 years na tayo. Magto 2 years na tayo na nag-walk, in faith sa Panginoon. And you see, people of God, how powerful the Word of God and His promise unto us. Wala pong hindi naganap sa sinabi ng Panginoon. We know that I can testify to you, people of God, how God changed my life and how God changed your life. Many of you can testify how God can change you and transform you. The moment we believe to the Word of God that are given to us, that are given to our shepherd, that are given to our ministry, to comply to the truth that we know and receive the Spirit that the Lord has given unto us to cover us and equip us and strengthen us in all circumstances. Na dati marami sa atin takot tayo na lumabas sa ating comfort zone, but today we are out of our comfort zone. Nagigets po natin, marami sa atin takot tayo na gumawa para kay Lord kasi baka ganito, baka ganyan, but the Lord treated us like a son. Anak, okay lang magkamali. Ama mo ko, tuturuan kita kapag nagkamali ka. You see? And that is His promise. Promise to provide everything for us. Kung kailangan natin ng pagtatama, ipoprovide niya. Kailangan natin ng magtutuwid, ipoprovide niya. Kailangan natin ng mentor, tagapagturo, shepherd, pastor, leader, and so on. Tatay, ibibigay niya. Marami sa atin, we are suffering, na wala na tayong magulang. Yung iba ay walang ama. Yung iba naman, walang ina. May ama. And so on and so forth. But the Lord complete us. Kinumpleto tayo ni Lord. Diba? Kinumpleto tayo ng Panginoon. Nagkulang po ba ang Panginoon sa atin? Diba? Wala tayong mga kapatid. Ang dami-dami natin kapatid. Diba? May mga member tayo na ipinanganak na sila po ay mga solo lamang na mga anak. Solong anak, pero na napunta ng WTJR, ang dami na nilang kapatid. At yung nanay nila ay nanay na rin natin. At ang nanay natin ay nanay na rin nila. Di ba? You see, people of God? And that's how the power of God accomplish everything. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. God wanted us to understand all these things, mga kapatid. Huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay nakawin yung salita ng Panginoon na binigay sa inyo. Panghawakan niyo po yan. Kahit na po yan na lamang ang huling alas na meron ka, hawakan niyo po yan. Pangako na yan ng Panginoon. Okay? So number 2, spirits. We receive. When the gospel comes to us, we receive the word. The word of promise that the Lord has given. At ikalawa, we receive the Spirit. That fulfills everything. Sabi ng 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang sabi po dyan, kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, nandoon ang kalayaan. And that's the reason why. Bakit lagi kong sinasabi sa inyo na hindi nyo naman kailangan na i-warfare pa ng bonggang-bongga yung buhay nyo. May nangyari lamang sa inyo na walang kanyang pera, warfare dito, warfare doon. Diba? Baka hindi ka marunong humawak niyan. Baka gastos dito, gastos doon. No? Nagigets po natin? Baka wala tayong wisdom to manage our wealth. Baka wala tayong wisdom to handle our treasure. Baka wala tayong wisdom to handle what God has given to us or what God entrusted in us. Are you with me? Diba ang sabi dyan, kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, nandoon po ang kalayaan. At lahat po tayo, if you believe, that you receive the Spirit of the Lord that are here in walking the Jesus Road Ministry, you will believe that you are free. That you are set free. Na wala ka nang dapat ikatakot sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao sapagkat ikaw ay bagong-bago na. Nagigets nyo? You are good more than good. Diba? Mas bago ka pa sa bagong labas. Nagigets po ninyo? Mas fresh ka pa sa fresh. At mas maganda ka pa sa maganda. Mas pogi ka pa sa pogi.
Because you have the Lord. Nagigets mo natin? Di ba, mapapansin mo, sasabihin natin, the Lord is in me. Pero hindi naman tayo set free. Di ba? Hanggang ngayon, ano pa rin na nagkukonsume ng isip mo? Yung mga bayarin. Hanggang ngayon, ano pa rin na nagkukonsume ng isipan mo? Yung mga umapis sa'yo, yung mga umaway sa'yo. 10 years ago, 5 years ago, 15 years ago, kalimutan mo na yan. Magpatawad ka na. Magbago ka na. Diba? Hindi dapat yan ang nagkukonsume sa buhay mo. Nagigets po ninyo? Kung totoong tumanggap ka ng salita ng Panginoon, tinatanggap mo ay hindi yung salita, kundi siya. Ano? At si Jesus yun. At kung nasan si Jesus at ang kanyang espiritu, ay may kalayaan. Nagigets po ninyo? Kaya nga, I was remember noong Sunday, those people who are touched by the Lord, to be free, naranasan muli nila yung genuine na freedom na, at they change. Nakita ko yung unti-unting pagbabago ng bawat isa sa kanila. Po? Hallelujah. At saka po ang pagbabago ay hindi naman po one click. Hindi naman po bukas bago ka na kaagad. Baka masyado ka namang OA sa standard. Po, wala namang standard ang Panginoon. Ang sabi niya, practicein mo. Kaya nga itinuro sa atin ni Paul na practice our salvation every day. Diba? Kasi kailangan mo i-practice na mamatay sa sarili mo araw-araw. Kasi merong araw na mahina ka at pwede ka magalit, pwede ka magtampo, pwede ka magkaroon ng hinanakit, pero kailangan mo i-practice yung salita ng Panginoon. Apply mo yung natutunan mo. Hindi yung attend nga tayo ng discipleship, pero wala naman tayong natututunan, hindi naman natin ina-apply. Kakaturo lang na magpatawad, hindi ka pa rin nagpapatawad. Kakaturo lamang po ng obedience, hindi ka pa rin naman sumusunod. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha mo. Na gusto mo pa rin, kung ano pa rin yung gusto mo. Kaya bala ka. Diba? Do what you want. And I do what the Lord has commanded in us. Diba? Mainggit ka na nararanasan na namin yung kalayaan ng Panginoon habang ikaw nagdurusa ka pa rin until today. Na until today, you are still suffering because you won't believe or you don't believe the Word, the Spirit, and the life that God has given. Accept it, men. Accept it, women of God. The Spirit of the Lord brings freedom in us. Di ba? Kaya hindi ka pa rin makaalis-alis sa multo ng buhay mo. Hallelujah. Ay dahil nandyan ka pa rin at ayaw mo pa rin na paniwalaan, ayaw mo pa rin maniwala sa salita ng Panginoon. Alam nyo, maraming mga tao magsasabi sa akin, Pastor Carl, naniniwala naman ako. Pero ang tanong ko doon, asan yung nabago sa buhay mo? If you truly believe there is changes in your life, trust me. Diba? Ang sabi ng Panginoon, kahit katiting na pananampalataya, kahit kasiliit ng buto ng mustasa, gaano kaliit yun? Kaya po niya mag-move ng mountain. So, ibig sabihin, kahit kaunti mang pagbabago, kahit kaunti mang pagsunod mo or pagtanggap mo sa salita ng Panginoon, makikita yung maliit na pagbabago mo. Wala natatago sa ating Panginoon. Everything is seen because our God is all-knowing. Our God is omnipresent and omnipotent and omniscient. Nagigets po natin? Hallelujah. So sabi po ng Ezekiel 36 verse 27, ESV version, and I will put my spirit within you. Lalagyan niya tayo ng kanyang salita. So kapag ng kanyang espiritu, so pag na-receive natin ang kanyang salita, itinatak natin ang ating salita sa isipan natin, pupunuin niya ng espiritu at ng salita ang ating puso, at yun ang magbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang sabi doon, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute and be careful to obey my rules. Imagine nyo yun, ang magiging cause or magiging epekto sa iyo ng pagtanggap mo ng espiritu niya ay lalakad ka sa kanyang mga statutes or lalakad ka sa kanyang nais, sa kanyang kalooban, sa kanyang nais sa buhay mo. Bakit di ka makalakad sa nais ni Lord ngayon? Ibig sabihin, di ka puno ng espiritu. Maring oo, the Spirit of God is in you and within you. But it is active. It is infilled. Hallelujah, Jesus. Diba, tanungin mo yung sarili mo, kapatid, why I can't walk in the stature of God and why I am not careful enough to obey His rules? Because you are not infilled
by His Spirit. And marami sa atin, because tamad na tamad tayo makinig ng word, tamad na tamad tayo makinig sa mga nagtuturo, tamad na tamad tayo tumanggap ng Spirit ng Panginoon. So huwag kang magtataka, bakit hanggang ngayon lugi ka? Huwag kang magtataka na simba ka naman ng simba, pero hanggang ngayon, ba't andyan ka pa din? Same scenarios of your life. Nandyan ka pa rin. Ilang years ka nang andyan dyan, hindi ka pa rin makaalis. Ilang years ka na nandyan sa trouble mo. Ilang years ka na nandyan dyan sa unforgiveness mo. Ilang years ka nang andyan dyan sa lustful thoughts, lustful eyes, and lustful mind mo. But still, you are there. Because you are locked in receiving and you are more of your proudness and pride. Masyado kang proud. Nakakala mo, nalaman mo lang ang salita ng Panginoon ay okay na. Kapatid, tandaan mo, you can know the scripture, but not the gospel. Because it doesn't mean you know the scripture, it is His gospel. Hindi niyo po ba alam na ang salita ng Panginoon or yung scripture or yung sacred writings na yan, lahat yan ay patungkol kay Jesus? Lahat yan ay tumutukoy sa Kanya? Lahat yan ay patungo sa Messiah? Kaya kung ang Messiah ang tinatanggap mo, tinanggap mo na rin yung lahat ng salita na yun. That's why sinabi ng Lord, I am the way, not the scripture. But the scripture is Him also. Nagigas po ninyo? Are you learning? Nakapoy natuto kayo. When you are walking in the Spirit of God, wala na pong hirap sa inyo ang pagsunod. Hindi mo na lagi sasabihin, Pastor, ang hirap-hirap pala maging Kristiyano. Sus, Ginoo. Diba? Ang mahirap lamang dito ay yung makinig tapos hindi ka aantok eh. Pero pag ikaw tumanggap ka ng tumanggap, you will be what? You will be a conqueror. Ang sabi ng Bible, you are more than conqueror. Paano ka magiging more than conqueror? Diba? Hindi ka naman tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. Tapos magre-reklamo ka, ang hina-hina mo. Hindi ka tumatanggap ng Espiritu ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Bakit ayaw mo sa mga pastor? Ayaw mo sa mga leader? Ayaw mo sa mga tagapagsalita kasi false prophet? Di wow. Diba? Ayaw mo na may nagko-correct sa'yo dahil kinukorek ako ni Holy Spirit. O di, back to you. Diba? Back to you, malaya ka. Diba? Yun lang tanong ko, malaya ka. Kung hindi, diba, lapit-lapit din pag may time. Kaya nga tayo binigyan ng kapwa, kasi bakit? Sila yung tutulong sa atin kapag tayo ay nanghihina. Tapos sasabihin mo, hindi, nandito naman si Holy Spirit, okay na to. Okay na. Okay, bye. Diba? Ang works ni Holy Spirit ay hindi akayin ka. Ang works niya ay i-remind ka sa kanyang salita or sa scripture. So the Holy Spirit will remind you the scripture, pero hindi kanya tutulungan tumayo. Diba? Hahayaan ka niya matutong tumayo. Diba? Because He is the Spirit of truth. At ayaw niyang i-tolerate yung mga yung mga drama, ayaw niyang i-tolerate yung mga ka-OA-yan ng maraming mga Kristiyano. Hindi ko talaga, siguro malayo sa akin na Lord. Diba? So hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Kung naniniwala ka pa doon sa sinasabi ng demonyo dyan sa utak mo, na malayo ka sa Panginoon, ay malayo ka talaga. Bakit? Hindi mo alam na ang Panginoon ay kasama natin kahit saan man tayo magpunta. Diba? That is the word. Kung tinanggap ko yun, aba, sino ka naman demonyo ka na magsasabi sa akin na hindi ko kasama ang Lord, na hindi ko kasama ang Diyos sa lahat ng nilabanan ko. Diba? Nagtagumpay ako sa buhay dahil kasama ko ang Panginoong lumaban. Nung ako'y chinichismis ng maraming tao, wala namang nag-side sa akin. Diba? Mas marami pa nga yung tumangging mag-side sa'yo eh. Diba? Sa halip na ipanalangin ka, sila pa mismo ang mang-chismis lalo sa'yo eh. Susulsulan pa yung mga nang-chismis para mas lalo kang bumagsak. Diba? But how can I strengthen myself? I filled my mind with the word of God saying, I can do all things through Christ who strengthened me. So no one can tell me that I can't do it. Because I have Christ. Walang kahit sino man sa inyo ang pwedeng magsabing hindi ko kaya yung trabaho binigay ni Lord, yung purpose na binigay ni Lord, yung will na binigay ni Lord, yung gift na binigay ni Lord, because I know I can. Not because I am proud, but because I have Christ. Do you see, people of God? And that is what you need to understand, mga kapatid. Marami sa atin, panay recitation kayo ng scripture. Pero anong revelation sa inyo? Na-apply mo ba? Diba? Kaya para sa akin, wala.
Alam nyo yung hindi ako humahanga dun sa mga taong magaling lang sa scripture or magaling lang mag-memorize, pero wala naman yung revelation ng Panginoon, aanin mo yun. Kaya sabi ng Panginoon, preach the gospel, hindi naman the scripture lang. Diba? The gospel is the teaching that we receive from Christ that brings us the revelation or the divine revelation that brings healing, deliverance. Ano po, magkakasama yun dun. Preach the gospel and make disciple, heal the sick, deliver the people, cast out demons, cleanse the lepers, raise the dead. You see? Kasama yun sa preach the gospel. Kaya nga sinabi na doon, gospel, bakit hindi scripture? Hallelujah, Jesus. Many people, nung pinaglalaban-laban nila yung mga sacred writing, ilalaban yung Quran doon sa Bible, yung Bible doon sa Book of Mormons, yung Book of Mormons sa Book of Protestant, and so on and so forth. Okay, ano na pala nyo? Wala. Diba? Nagkaaway-away lang kayo, nagkagulo lang kayo. Eh, what is the revelation of God? Bakit niya ibinigay sa atin ang word niya? Ang scripture. For the unity of the body and not to destroy the body. Maraming mga Kristiyano, nagkakasira sila dahil saan? Diyan sa salita. Pero hindi nila nakikita na ang totoong purpose ng word at ang salita ng Panginoon to unite the body of Christ and not to divide the body of Christ. Are you listening? And are you learning, people of God? Number 3 is life. The gospel, when the gospel comes in you, in your heart, you will have life. Bakit sabi ng John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life, and whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never be thirsty. Hindi po siya about sa gutom lang. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man tumanggap ng tinapay, ano ba ang tinapay? Yun ay ang salita ng Panginoon at katawan ng ating Panginoong Jesus na napako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. That is the bread of life that we receive. Ano, kung talagang na-receive mo na yung katawan ng Panginoon, yung salita niya, dapat may buhay ka. Hindi lagi kang papatay-patay. Hindi laging wala kang buhay. Lagi ka nagre-reklamo sa buhay sa halip na maging thankful sa buhay. Ang dami mong hanash. Diba sabi nga ng Panginoon, rejoice always, magsaya tayo. Manalangin ka sa lahat ng kailangan mo, pray without ceasing. And give thanks in all circumstances. Pero sa tingin nyo mga kapatid, are you thanking God in your circumstances o nagre-reklamo ka? Diba? Nanalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pagdating ng trabaho, Lord, ang hirap naman ng trabaho. Eh kung tuktukan kaya kita, gusto mo bang mahampas kita ng scripture? Ano, yung buong scripture, yung may pabalat pa. Ano? Hallelujah. Magandang cover. Diba? Nangingi ka ng trabaho, ano expect mo? Diba? Wala namang trabaho na madali. Diba? Mangingi ka, Lord, give me strength. Nung ini-allow ni Lord yung pagsubok para patatagin ka, sasabihin mo, Lord, pinabayaan mo na ako. Lord, siguro hindi mo ako mahal. Lord, siguro makasalanan akong tao, kaya mo ako ginaganito. Hiningi mo nga strength eh. Tapos nung binigyan ka ng pagsubok para tumatag ka, sinisi mo pa. Diba sana di ka na lang humingi? Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, maging ano tayo? Diba? Hallelujah. Maging ano tayo sa lahat ng ating hihingin sa Kanya. Diba? Huwag kang padalos-dalos mag-ask. Ang sabi niya, ask and it will be given. Hiningi mo, di binigay niya. Nanghingi ka ng trabaho, hindi mo naman sinabing yung madali. O hindi nung binigyan ka ng may mahirap, nagreklamo ka. Diba? Sino may mali? Siya, ikaw. Diba? Nag-ask ka, Lord, patatagin mo po ako. Nung ini-allow niya yung pagsubok sa buhay mo para tumatag ka, nagdrama ka, nag-OA ka. Kaya ganito, wala kang life. Ano mo yun? Wala kang buhay. Ano? Araw-araw na lang nagyawa ng panahon. Wala kang buhay. Diba? Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, wala na kaming ibang maririnig sa'yo kundi reklamo dito, reklamo doon. Diba?
si Lord nga, hindi nga nagreklamo sa iyo eh. Kung kaya nga lang, kung siya nga pwedeng magreklamo, baka sinabi niya sa iyo, ikaw nga bata ka. Pangako ka ng pangako, hindi mo naman tinutupad. Pangako mo, pag nagkatrabaho ka, Sunday service, akin. O asan? Wala rin. Diba? Nangako ka sa akin, kapag binigyan kita ng finances, nag-provide ako sa iyo, ibibigay mo yung ganang akin. Asaan? Wala. Pinambayad mo ng kuryente. Diba? Kung pwede lang din magreklamo si Lord, tingnan nyo. Mga kapatid, are you with me? Natuto po kayo? Natap po ba tayo? Totoo yun. Ang dami nating pangako kay Lord, pero ilan ang natupad? Di ba? Pero tingnan mo ang Panginoon. Sa lahat ng mga word niya, wala siyang hindi tutuparin dyan. Wala siyang hindi tinupad. Everything is possible. For those what? Believe. Di ba? Kung hindi ka rin naniniwala, wala talaga matutupad dyan. Hindi ka naniniwala eh. Di ba? Di ba? No impossible things to those who believe. Kaya kapatid, maniwala ka. Di ba? Na yung buhay na yan, siya ang author at siya ang finisher. Ngayon mga kapatid, that is the true essence of the gospel. The gospel brings the word. The gospel brings life. And the gospel brings the Spirit of God into us. So meaning, hindi lang tayo basta turo ng turo. Kapag tayo nag-preach ng word ni Lord, make sure that the impartation of His Spirit is ando doon. That give lives unto other. Hindi yung namomroblema na yung tao, kapag lumapit sa iyo, mas lalo lang siya namomroblema dahil lumapit siya sa iyo. No, na sana hindi na lang. No? Hallelujah, Jesus. Bibiyaan, ibalik mo doon. Ano yan? Diba? Na yung si people of God. Many of us, reklamo tayo na reklamo sa Panginoon eh. Si Lord na hindi nga nagre-reklamo sa atin. Diba? Anak, sabi mo, mag-aano ka na sa akin, magsiserve ka sa akin, asan ka na? Hinihintay kita every Sunday, every outreach, where are you now? Diba? Anak, sabi mo, kapag ka ikaw ay, kapag ka inayos ko yung buhay mo, iimbitahan mo yung mga kaibigan mo at kapamilya mo doon sa pananampalataya. Pero nasaan ka na ngayon? Ikaw pa yung ini-invite ng pastor. Ikaw pa yung laging sasabihan na, asan ka na? 1 po yung ating service. Diba? Mag-church po kayo? A-attend ka? Kakahiya sa Panginoon. Siya yung hari. Siya dapat yung ating iniintay. Hindi siya yung naghihintay sa atin. Nagigets po ninyo? Imagine, hindi po siya nagkulang. Diba? Hindi siya nagkulang. He gave us everything. Lahat na nga eh. Kaya mo, binigyan ka na ng salita na magpapakain sa'yo araw-araw. Binigyan ka na ng espiritu na laging i-remind sa'yo yung pinakain niya. Diba? Para magkaroon ka ng buhay. Ma-extend yung buhay mo. Magkaroon ka ng eternal life. Hindi pa po ba sapat sa inyo na yung edad nyo ngayon ay na po yan, parte na yan ng eternal life na ibinibigay sa inyo ni Lord. Diba? Ang dami-daming chance na pwedeng mabangga ka anytime. Pero niligtas ka ni Lord. It is an additional life that God has given. It is part of the eternal life na binigay ni Lord sa atin. Na even today, nandito pa man tayo sa lupa, nararanasan na natin. Ang eternal life, hindi lang po yan nararanasan doon sa langit. Kaya nga doon sa prayer na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, diba? Nasabi niya doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa katulad ng langit. Diba? So, ibig sabihin, kung ina-extend the Lord yung buhay natin, ibig sabihin, this is part of God saving us. Ako, maite-testify ko sa inyo na more than 3 times or 4 times pa nga na isinave ng Panginoon ng buhay ko. Nasasabi ko yan. That's why, hindi ako nagda-doubt na meron akong Diyos sa buhay ko at hindi ako nagda-doubt na siya yung Panginoon na pinaglingkuran ko sapagat binigay niya lahat ng kailangan ko. Yung walang-wala, kahit papaano meron.
Yung tao na dating minamaliit lagi, siya yung nilalapitan ngayon, pa-pray po. No? Yung dating tinatakwil nila, yun yung nilalapitan nila in times na sila ay trouble, pa-pray over naman. Pa-speak naman ng healing. Diba? Pero dati ayaw nila ng ginagawa ko because I choose wrong daw. But they are wrong. My God fulfill His promise at hindi niya ako ipapahiya. At never niya akong pinahiya. Ako po ay 4 years na. Yung 2025 na full-time minister ng Panginoon. At ni minsan, hindi ako pinahiya ni Lord saan man ako magpunta. Sino man ang aking kasama. Saan man akong lugar nagpunta, I've been in many places here in the Philippines. Nakarating na kami ng maraming lugar. Nakarating na ng Pampanga, Pulangi, Albay, Iriga, Tigaon, Mindoro, Batangas, Calamba, Bacoor, so and so forth. Many places. But God never allow me na mapahiya ako. He provide everything. When I think na I'm lacking, I ask the Lord, konti na lang yung resources ko, and then God provide. And it is my life. The life that God given. Anong pangako niya sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Ngayon, mas nakita ko, nagkaroon ako ng pag-asa na Lord, kung sa buhay ko nga may ginawa ka, ano kaya ang pwede mong gawin sa kanila? Di ba? Sa akin nga, Lord, may ginawa ka eh. Di ba? Ako pa ba ang hindi maniniwala na may gagawin ka sa buhay ni Dana, ni Jana, ni Hannah, ni Christina, ni Cassandra, ni Eds, ni Yoli, ni Grace, ni Lindsay, ni Maris, ni Carl, ni Jerly, ni Ann, ni Diana. I know that my God can do the same thing in you. Alam niyo po yun? Base sa testimony ng nanay ko at the age of 1 year old, mga kapatid, I've been through convulsions as in 40 degrees Celsius. Papatay na, direct na ang mata, tigas na ang katawan, itim na ang labi. But the Lord never allowed me to die because I have mission to be fulfilled. When I was in elementary grade, muntik na ako masagasaan ng dump truck na may lamang buhangin. Tingin mo, kung nadaanan ka nun, durog mga buto mo dun lahat as a kid. But someone, like an angel, snatched me from that death. Alam mo yung bigla may humila sa bag ko. In that very moment, I am saved again by my Lord. Hindi pa ako Kristiyano niya. I'm just a kid. Naniniwala na ako na sinabi ng Panginoon. Diba, na nasa sinapupunan pa lang ako ng ina ko. Ako'y tinawag na niya sa gawain na nandito ako ngayon. Are you with me, people of God? Hindi pa dyan nagtatapos. In my high school moments, I've been so much battle. Sinus, hirap huminga, tinay ko pa may asthma, upper back, lower back, nananakit yan. Ang tuhod ko noon, sugat-sugat pa. Sorry sa mga kumakain. No space for a new wounds. Hindi lang basta sugat, nagnanaknak pa. Kaliwat kanan, ng singit, may tawag dito? Merong kulani. Padaustos ako sa hagdan para lang makapag-CR. Iniiyakan ko yung pagbangon ko kasi ayokong bumangon. Pero sinasabihan ako ng nanay ko na malulumpo ka dyan. Pag hindi ka bumangon ka.
Hindi niya ako bibigyan ng tubig, hindi niya ako bibigyan ng pagkain doon. Tumayo ka dyan, sa lamesa ka kumain. Practicein mo yung paa mo. And they are my angels, mga kapatid. They saved me from death, near-death experience. Hindi pa doon natapos. When I was learning in my vocational school, hindi ko napansin na kalsada pala yung dinaanan ko. Di ba? I am almost hit an inch. Kapatid, inches na lang. I am almost hit ng isang tricycle na top down na punong-puno po yun ng troso. Imagine nyo kung napipi ako noon. Diba? Wala kang pastor ngayon. And that is my experience. And that is an extension of life. Masasabi ko sa inyo na eternal life is not just happen when we are in heaven. Eternal life happens here also. Diba? Hindi man eternal to dahil meron akong laman. But I must say, it is part of my eternal life to extend. God, extend my life. Sabi dyan, kung sino man ang binigyan niya ng buhay, kailanman, hindi na maghahanap pa ng mga bagay na wala siya. Sino man ang binigyan niya ng pagkain, hindi na magugutom. The moment I receive the word of God, hindi na ako naghanap, hindi na ako gutom sa pagmamahal, hindi na ako gutom sa atensyon. Wala akong pakialam kung walang nakakakilala sa akin. Wala akong pakialam kung hindi kilala ang ngalan ko. I'm not hunger to fame. Hindi ako naghahangad na maging famous ako. Nagla-live ako just to help other people. Wala nga akong kinikita dito eh. For over 5 years that I am doing my live and so on in my Facebook account. Naka-professional mode ako. But all my anong tawag dito, yung kinita ko dyan, yung earnings niyan, not payable pa. Nung makita ko, sabi ko, okay Lord, this is not your way. To prosper my life. Hindi ako katulad mga vloggerist. Inilagay mo dyan. But you are my everything. You are my sahod. Yun yung sinasabi dyan ng Panginoon, whoever comes to me shall not hunger. Hindi ka na naghahangad. Hindi ka nagutom na mahalin. Hindi ka nagutom na mapansin. Hindi ka nagutom na makilala. Hindi ka nagutom na maging famous. Hindi ka nagutom na Hindi ka nagutom sa salapi. Hindi ka na mukhang pera. Sapagkat alam mo ng Panginoon, ang Diyos natin at hindi ang pera. You are not what? And whoever believes in me shall never be thirsty. Hindi ka nauhaw sa atensyon. Hindi ka nauhaw sa pagmamahal ng ama, ng ina, ng kapatid, ng kamag-anak. Hindi ka nauhaw dyan. God fulfill my thirst. Diba? Dati nga, ang kailangan ko lang naman, suporta lang naman ng mga kamag-anak ko at mga kapamilya ko. But the Lord shows me na hindi mo na kailangan mauhaw pa sa suporta nila. I can give you my support. All in all. I can give you everything. Kahit ano pa yan. Because you are my son. And that's my Lord. And that is your Lord also. Are you with me? And it is also a prophetic word to you, people of God. Tigilan na natin yung pagkagutom natin sa mga bagay na yan. Na panandalian kasi yan lang ang kayang ibigay sa atin. Tama na ang pagkauhaw sa mga bagay na yan. Hindi yan ang nais ni Lord sa ating mga buhay. God wanted us to experience an abundance life. A life that never harm you nor other people. Ang gusto ni Lord ay yung buhay na hindi ka makakasakit ng sarili mo at hindi makakasakit ng kapwa mo. Yung buhay na magiging blessing ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, maging sa ibang mga tao. Yan ang plano ni Lord sa iyo, kapatid. Kaya ngayon, kapatid, let us pray.
Heavenly Father, have mercy on these people, O Lord God. My Father, my God, I release a fire wherever they are right now. Saan man sila ngayon nandoroon. Saan man sila, Panginoon, naka-stay. Saan man sila, Panginoon, ngayong oras na to, habang nakikinig ng iyong salita, Lord. Alam kong alam mo kung sino ang totoo at kung sino ang hindi sa kanila. Alam mo kung sino ang gutom sa iyo at nauuhaw sa mga salita mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, yung hindi na nila inisip yung kanilang sarili. Yung mga selfless na mga puso, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Father, in Jesus' name, I declare, Lord God, bigyan mo silang muli ng Espiritu mo at ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon, na maranasan nila yung buhay na ibinigay mo sa akin at yung buhay na nais mo para sa kanila. Hallelujah, Jesus. Sura la rahia la robo robo surya la rababa. Lepra tur la barakia lo romono suntele anderere. Lebradia tur la barakia lo robo boshaya. Atosh la barakia la romono suntele andere bresia la rababa. Sekororo seto roboro sumbara barashia la rabarara. Lebra babashia la rakunda le anderere. Lebra bababashia lo robo boshaka ila ramana sondele anderere. Lord, send your angels right now. Lord, send your angels right now. Redeem them. Heal them, Lord. In Jesus' name. Lord, redeem their life. Bring back their spirits, O Lord. And let your word grow upon their hearts in Jesus' name. Ora la ra 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 hia lo robo bobo shaka ilera baba. Lebre bebe shia de le rebara si robo bo shokare andere. Lepra tur la barara hia lo robo bo shandere. Rebe bebe shundele rebrasio lo romono sundele andere. Rebe bebe she. Ora la ra baba barakaya. Thank you, Father. Lord, we believe that we are changed by you, that we receive your word today, that will change our life and transform our life forever. My Father, my God, we receive your Holy Spirit now, and we are enjoying this life that you have been given to us, a life that is not in suffering, but in harmony, in grace, in abundance, and in prosperity. Thank you, Jesus, and thank you, my Lord. Thank you, precious Holy Spirit, for the new life that you have been given to them. For they are a new creation. They deserve new life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus.